good afternoon. This is Angeline Vlogs and I will read the storytelling of Cinderella. Alam niyo ang kwento na Cinderella? Oh! Sige daw, kunano. Pagkakaon siya sa apple. Pamati na, ni ka mo ha. Napatay siya. Sige na, pamati na. Namihan ko sa lalaki. Dili, si ano ito? Si Snow White. Oo. Okay na. Go. Dalawang kalapati ang nakaupo doon at sila'y sumigaw. Kuko. Rup, digo, rup, digo. May dugo sa sapatos, masyadong masikip ang sapatos. Hindi tama ang nobya na ito. Bumaba ang tingin niya sa paa niya at nakita niya kung paano umaagos ang dugo sa sapatos niya. Tapos nagkanta ito isa. Tapos dapat nabatian sa hari. Magan? Patapusin tayo. Kung paano nabahiran ang pula ang puting stocking niya. Pagkatapos ay pinaikot niya ang kanyang kabayo at muling inuwit ang huwad na nobya. Kumbaga itong huwad na nobya, itong mga ano ninda, mga awan-ano ni Cinderella, and mga manghod. Oo, sister, very good. Palakpakan. Hindi rin ito ang tama, sabi niya. Wala ka bang ibang anak na babae? Hindi, sabi ng lalaki. Mayroon lamang isang deformed little Cinderella mula sa aking unang asawa, ngunit hindi siya maaring maging ang nobya. Sinabihan siya ng prinsipe na ipadala siya sa kanya, ngunit sumagot ang ina, "Naku, hindi, napakarumi niya, hindi siya nakikita." Ay, ariya ba ya, stepmother, maldita, kaginan malupit, amin siya. Kaya napatay si Kaya ba sabi niya, "Naku, hindi, napakarumi niya, hindi siya nakikita." Ngunit iginiit ito ng prinsipe at kailangan nilang tawagin si Cinderella. Sabi sa prinsipe, gusto gani daw niya makita ang Cinderella kaya kasi ano daw ito tunay na ginahanap na nobya. Unay niyang hinugasan ang kanyang mga kamay at mukha at pagkatapos ay pumunta at yumuko sa harap ng prinsipe na nagbigay sa kanya ng gintong sapatos. Umupo siya sa isang bangketo. Hinila ang kanyang paa mula sa mabigat na sapatos. Go. Umupo siya sa isang bangketo. Hinila ang kanyang paa mula sa mabigat na sapatos na kahoy at inilagay ito sa tsinelas at akmang-akma ito sa kanya. Nang tumayo siya ay tumingin ang prinsipe sa kanyang mukha at nakilala niya ang magandang dalaga na sumayaw sa kanya. Sumigaw siya. Siya ang ating tunay na nobya. Kumbaga, siya ang tunay kong nahanap na babae. Tapos ang madasta at ang dalawang kapatid na babae ay natakot at namutlas sa galit. Gayunpaman sinakay ng prinsipe si Cinderella sa kanyang kabayo at sumakay sa kanya. Sa pagdaan nila sa puno ng hazel, ang dalawang puting kalapati ay sumigaw. "Uwak! Uwak! Ruk! Digo! Ruk! Digo!" Walang dugo sa sapatos at sapatos ay hindi masyadong masikip. Tama ang bride na ito. Pagkatapos nilang isigaw ito, pareho silang lipad pababa at nagsindi sa mga balikat ni Cinderella. Isa sa kanan, isa sa kaliwa at nanatiling nakaupo doon. Nang ang kasal sa prinsipe ay gaganapin, ang dalawang huwad na kapatid na babae ay dumating na gustong makakuha ng pabor kay Cinderella. At upang ibahagi ang kanyang magandang kapalaran, nang pumasok ang mag-asawa sa simbahan, ang nakakatandang kapatid na babae ay lumakad sa kanilang kanang bahagi at ang nakababata sa kanilang
sa kanilang kaliwang bahagi. At ang mga kalapati ay tumutusok sa isang mata mula sa bawat isa sa kanila. Pagkatapos ang paglabas nila sa simbahan, ang matanda ay nasa kaliwang bahagi at ang nakakabata ay nasa kanang bahagi. At pagkatapos ay sinilip ang kalapati sa kanilang mata mula sa bawat isa sa kanila. At sa gayon dahil sa kanilang kasamaan at kasinungalingan, sila ay pinarusahan ng pagkabulag habang sila ay nabubuhay. O ano nangyari sa duha na kapatid ni Cinderella? Ano nangyari sa dalawang kapatid ni Cinderella? Pinarusahan ng pagkabulag. Tama. Bye-bye!